mga kabokshot, welcome po muli sa panibagong episode ng ating programang My Vocation is Love. Ngayon po, matutugunan na naman ang isang request ng ating mga viewers o ng ating mga taga-subaybay na nagre-request po na malaman ang history ng aming habit, kung saan po nagsimula, yan, ano po yung mga nangyari, paano na-come up itong aming habit. So ngayon po, nag-invite po tayo ng magbibigay ng background history ng aming habit. So tara po at atin po siyang kapanayamin sa ating pong programa ngayon. So, ito na po mga kabokshot, si Sister, siya po ang mag-share sa atin ng history po ng aming habit. So, Sister, pakilala po kayo sa ating mga taga-subaybay. Ako po si Sister Remedios Gamara, taga-Timonan, na pumasok noong 1961 sa congregation. Katatatag pa lang noon, mga ilang taon pa lang na naitatag ang congregation. At ako'y pangatlo sa grupo na tumugon sa tawag ng Diyos. Yes, Sister, imagine 1958, ano? Oo, 1958. Ako po'y 1961 ang pumasok. Sa pagdaan ng panahon po, ng isang taon, kami po ng aking kabatch ay nag-celebrate ng ika-60 years in religious profession. First time in the history po, Sister, na may nag-celebrate po sa ating ng 60th, no? Kino-consider po natin ang Sister na diamond celebration po. Pero it is naging simple celebration lang naman noon. Kasi katatapos lang din po ng pandemic. Oo, hindi kami nang bidaw, ano man, kundi aming pamilya lamang ang naging bisita namin at ilang madre. Pero natuhan kami. Sa katunayan po, doon sa batch namin, kami ay 7. Sa kasalukuyan, 2 na lamang kaming buhay natitira. Ang iba ay tinawag na sa kabilang buhay. Sister, ilang taon na nga po kayo ngayon? Yung age po ninyo? Ako po ay mag-87 years. No? Wow, 87 talaga naman, Sister. 80 for those who are strong. 80 plus for those who are strong. Aabot po kayo ng 100. Ay, naku. Sana naman ay huwag nung kapagala. Sige po, Sister. Pupunta po tayo sa ating mga model doll ng ating po mga habit para po maipakita po natin sa ating pong mga manonood, especially po doon sa nag-request at nagre-request na makikita po ang ating history ng habit. Okay. Ayun na po, Sister. Pupunta po tayo. Okay, let's go po. Let's go, Sister. Kaya po. Yan, si Sister po ay, pasensya na po, si Sister po ay syempre 87 years old, mahina. Pero natutumika pa rin po yan si Sister, kahit po 2 tungkol yan minsan. Pupunta po tayo din sa isang manika. Naku, Sister, ito pala ating mga model doll ay matagal na pong hindi naaasikaso. Ito pong aming, yan. Ito pong habit na ito, ang pinaka-official habit namin noon na dinatan ko nung ako'y pumasok sa congregation. Black habit with esclavina, with Roman collar doon, kaya lang hindi nawala yung Roman collar niya. Na isang sinuot ni Mother Mercy noong sila'y mag-crossing sa San Narciso hanggang lumipat sila dito sa Tayabas noong 1960. Following day noong 1958, 59, lumipat sila dito. Nagtira sila sa Mother House, sa lumang building namin doon sa bayan. Nag-community living muna sila bago nagsimulan tumanggap ng mga bagong pasok noong 1960. Sir, ano pala, no? Tawag nito, yung belo ay, dati na rin pala yung belo natin. Oo, dati ng belo, no? Ito pero ang kasultan hanggang plurlen. Merong rosary. Na may belt, may rosary, may nakasabit na rosary. Dedication to the Blessed Mother. Yun ang pinili ng aming founder na kulay itim, that symbolized that we are already dead to the world. Parang patay na sa mundo na hindi na dapat pag-isipan ang makabagay ng mundo.
Kaya yun ang naging palang dahilan, symbolism niya. Pero sa pagdating ng panahon, nagkaroon ng pagbabago. Sister, ilang taon tumagal po yung ganitong habit natin na black? Ang natatanda ako, more than 10 years yan. Ng mga 1970s nabago na nung ma-approve ang congregation. Opo. Ng Pupunta po tayo ngayon, sister, doon sa isa pang habit. Okay. Ito pong susunod, sister, ay ano yan? Habit po, o ito yung model ng ano po natin ito? Ito po ang kasuotan namin ng mga bagong postulant, ng mga pumapasok, tinatanggap, na puti. Pero ang belong itim ay ginagamit lamang kapag sumisimba at sa mga official occasion. Pero ordinarily, everyday, basta ang nakalagay sa ulo ng postulant ay Belong itim. bonnet. Bonnet. Opo. Nakabonet lang siya. Ito ang official habit ng postulant. Okay. Pero Naka-esklabina din po. naka-esklabina din, pero at uniform ang aming sapatos. Wow. Kung tawagin namin ay escusios. Okay. Escus. Saan po nanggagaling yun? Pinasasadya sa Marikina ng Sige po. Tapos, ito po tayo. Itong sa after 6 months at nakapasa siya, nagiging novice. Okay. So, ito pala ito ang kasuotan ng novicia. Naka-esklabina siya. Pero ito'y flesh. Pero ang talagang official ay black. Kami yung flesh color ng floor length din na may rosary. Yan ay sinusuotan sa bahay. Sa pambahay. Ang pagkakaiba ng isang professed at ng novice, wala siyang tinatawag na coronet. Opo. Yun. Pero yun na rin, nakabonet, ganun. At yun ang talagang office, ito yung sa novicia. Okay. Yung pag naka-rosary. Ay, lang pala, kulay po ang pinagkaiba pag novicia. Oo. Tapos pareho Pero, lang. ang sinusuot din ay black habit. Ang pinaka-official habit ang black. Okay. Ng ito yung pambahay ng namin. Pambahay lang pala. Ng Tapos, dito po tayo ngayon sa... Ito na siguro, sister, yung... ito na po yung ating... Nagkaroon na after some years, yung kasuotan ng isang postulant ay na puti, ay napalitan ng ganito. Hanggang sa kasalukuyan, ito rin yung habit na sinusuot ng aming postulant, ng mga bagong pasok. Yan na pong inabot ko, sister. Ayan na ang inabot. Siyempre po, mga later part namin hanggang ngayon. Opo, yan. Kaya lang, iba-iba na ang sapatos. Oo nga po. Tapos hindi na po nagbebelo, sister, pag nagsisimba. Wala nang belo, wala nang pan. Pinasimplify ang kasuotan ng postulant. Pero pag nag-novice, ay di yung isa. Opo. Okay. Sige. Tapos, ito po susunod. Ito na rin po yung changes ba ng novicia? Ngayon, ito yung pagbabago. Bakit naging ganito? Ayan. Ito yung isang kasuotan ng novice. Pero sa profess, ganito rin, naging napalitan. Yung esklabina, napalitan ng parang apron. Ang kinaibahan lang ng isang profess, wala siyang coronet pa. Opo. Ang profess mayroong coronet na wala ang rosary. Yan ay dadahilan sa pangyayari. Opo. Kaya po di po nabago yung habit. May kasaysayan ang pagbabago. Una, yung pagsusuot ng pagkawala ng rosary. Wala yung rosary, mapapansin niyo, wala yung rosary. Dahilan nang ang madre nagsimula ng mag-apostolate, maging aktibo sa misyon, usually ang sinasakyan ay kalesa. Opo. Lalo na sa pating Aurora province. Yung rosary, pag hindi careful, at ang madre bilis-bilis sa pagsakay o sa pagbaba, napapasabit. Nakaka-aksidente. Mabuti na lang at kumisi napapansin agad, hindi napapatakbo. Opo. Ganon din, halimbawa, sasakay sa taxi, may punta ng Manila, napapasabit yung rosary. Kaya, desisyon na maging ganito po yung alisin na ang rosary. Bakit naman napalitan ng may apron na wala yun? Pero noon ay official habit pa rin na may black. Yung pagbabago ng kulay, nung kami nag-a-apostolate, pinagkakatakutan ng mga bata. Pag kami nagkakatekesis na, ayaw na ng mga bata lumapit. At sabi, may multo. Gawa ng itim. Opo. Pero, di nag-isip na, kung ganon,
parang hindi na, tsaka mainit. So, tayo na rito sa Pilipinas, napaka talagang init. Sapagkat yun ay naman, hindi basta-basta makakapagbihis, makakapagpalit. Kaya, napag-isip na, manatili na lang maging flesh color at balitan na rin ng may apron. So, ibig sabihin, sister, di ba yung nakita natin kanina na yung kulay cream na parang sabi niyo pambahay lang. So, yun na naging official, ano? Yun ang naging gagamitin kulay. Pagkatapos yung pagpapalit naman ng may esclavina sa apron, ay dahilan din sa aksidente sa mga pangyayari. Halimbawa, may nangyari na kami nag-mission sa Pulili. Sa pagtawid namin, kinakailangan i-transport kami sa ng maliit na bangka. Ako isa sa naging biktima. Naka-black habit ako noon. Biglang tumaob yung bangka, ay ako lumubog. Ay sabi, abay makakalunod pala, gawa lang sa bigat. Sobrang bigat po ba? Sabi, talagang mabigat yun. Kaya ang ginawa ay, isipan natin na balita na yung madaling maaalis kung sakaling may mga pangyayaring ganon, maaalis yung apron, yung apron. At matitira na lang itong inner gown. Lighter. Isa pa, hindi na iwasan na may mga sa pagmimisyon, matutulog sa bahay o sa isang lugar na may kasamang lay person. May mga kasamang lay person. Abay, alangan namang matulog ka ng naka-nighties. Kaya ang sabi na, maaaring alisin na lang yung apron at yun na rin ang gawing pantulog na inner gown. At kinabukasan, di, maayos pa rin naman na formal pa rin, maayos pa rin yung habit, hindi gusot. Kaya yun ang ginawa. So, yun ang mga pagbabago. So, ibig sabihin, sister, kung ngayon nga po, sister, itong habit po natin, apron, at saka gown, ay mabigat na po, actually, no? Pero ibig sabihin, before, mas mabigat pa dito. Mas mabigat pa. Kasi dagdag timbang pala yun. Napagano. Kaya tsaka lalo na yung hanggang bukong-bukong. Hindi kaya pinaiksi ng naging parang awkward naman na naka-apron ng ganun. Kaya pinaiksi at naging simplify. Ito ngayon ang nanatili nating habit hanggang sa kasalukuyan. Ipapakita natin, sister, yung parang sa atin, kasi ito nakikita nila ay nobisya pa lang po ito, no? So ipapakita po natin sa kanila yung talagang ito, although nakikita naman na tayo, pakita na natin yung modelo. Sige po, tingnan natin. So ito na ang pinaka naging official habit ng yung ang pinaibahan ng sa nobisya, yung cornet, yung sa ulo, yung ganyan. Ito mismo ang kasuotan na natin. Opo. Natili hanggang ngayon at ginagamit natin na marami natuwa. Maging sa ibang bansa, natutuwa sila. Opo. Na tayo nakahabit pa din ng ganon. O tsaka po, sister, naririnig ko din po sa iba, mga ipare, mga lay, kahit even katulad natin yung mga religious na ibang congregation po, nagagandahan po sila sa ating habit. Very neat and tidy daw po ang ating habit. Actually, yun na nag-isa sa naging comment ng ako, magkaroon ng opportunity na makapunta sa stage. May mga senior citizen doon na lumapit na, you look very beautiful in your habit, sister. So, huwag kayong mag-aalis. Ganon. Natutuwa sila na yan ang naging official habit natin. At di yun ang pinahintulutan ng bishop na pagbabalik. Mula sa black habit, naging ang official na yan. Kanya. Tapos sister, yung huling abilin ni Bishop na sa atin. Huwag papalitan ng kasuotan, na huwag gagaya sa ibang congregation ng gano'n. Ganon pa man, para naman talagang magmukhang neat and clean tayo. Kapag nagta-travel, ipinahintulot na magkaroon tayo ng official overcoat, yung pangsuot ng panglabas. Kung nakikita niyo po mga kabok chat, yung ibang mother namin na hindi po ganito, no, ang overcoat namin parang isang diretso lang siya na gano'n. So yun po ay tawag overcoat. Ibig sabihin po ay pang-travel lang. Pang-travel lang yun, pang-travel. Pero yun ay hindi official habit. Talagang ang official habit natin yan na gagamitin maging sa bahay, maging sa apostolate o sa iba-iba pang okasyon. Hindi na po katulad nung nauna, sister, na yung isa ay talagang pang
official, Oo, pang misa, oo, oo. pang mga occasion, Oo. tapos may ibang pambahay. Oo. Sa atin po ay pare-pareho na po ito. Pare-pareho na. Ang kaibahan lang po, halimbawa kung mga bago yung, kung bago yung habit natin, Oo. that's para sa misa. Oo. Di ba ano? Oo. Pero pag medyo lumuma na, nagiging community, nagiging Lagyan na, pang-working. lagyan na. Opo. Yan ang ating hanggang ngayon na pinagsisindikapan na mapanatili natin. Wala naman sa habit ng pagiging madre, kundi nasa ugali natin at nasa tagaan. Yan ang hiningi ni Bishop Bian. Opo. So, ayan po mga kabokchat, ang ating po talagang inimbitahan na magpaliwanag ng aming history ng habit ay isa po sa mga living witness po at nakaranas simula ng aming umpisa ng habit, sister. Okay. And imagine po, nag-60 years na po sila. Sino Okay. pa po ba ang... Sa April 20, Yes. I will be celebrating my 61 in religious profession. April 20 po? Na itong April, ngayong April talaga 20. po. 61 na. 61 years. Kung saan kami nag-Golden Jubilee noong 2013 ay 8, 3 na lang kami, 4 kami natitira. Pero 2 sa kanila ay nasa Bishop Home Care na. Okay. 3 sila nasa Bishop Home Care. Bagay medyo ako na lang binayayaan ng Diyos na makalakad-lakad, Sister Virginia Madla, ang okay. kasama po ni Sister Remedios. Medyo mahina na po siya. Sister, ready po ba? Kaya si Sister Virginia po ay nasa home care na po siya. Okay. Yes. Kasama ni Sister Aurelia Argangosa na siya ang first batch. Parang 90 years old na po Sister Virginia, Oo. Yun, kaya po. At saka Sister Teresita Eguia sa second batch, third batch kami. Yung iba yung sumunod sa aming batch, wala na sila, tinawag na ni Lord. Kaya, pambihira yung biyaya ng Diyos. Opo, na totoo po. tinitreasure namin at pinagsusumikapan na mapanatili ang buhay. Sister, baka meron kayong gustong batiin? Dapat po kayo dito sa akin. Meron po kayong gustong batiin? I-shout out po sa ating pong mga nanonood ngayon. Kundi magandang hapon sa lahat, lalo tigit sa mga minamahal naming mga katekista. Kung saan, araw-araw, ipinagdadasal ko sila. Mga katekista na assign sa Sariaya, sa Candelaria, at sa iba pang lugar. Talagang biyaya ng Diyos ang makapanatili at sana'y maging matatag sila sa kanilang bukasyon ng pagtugon sa pagkakatekesis. Wala pong iba. Salamat po ng marami. Maraming salamat din po, Sister, sa panahong ibinigay niyo po sa amin, sa pagbabahagi po ng ating history po ng habit. Actually, ngayon ko lang din po nalaman yung iba. Ang tagal ko na dito. Although alam ko naman po na may mga naumpisa tayong habit, pero hindi naman po sa amin na-discuss or na-share kung ano pong naging some reason. Although nababanggit, pero yung exactly ganon, especially ang mga symbolism. Ating habit, ang nag-design ay si the late Bishop Pedernal na pattern after the Merinol Sisters. Ayun. Na noon ay meron tayo dito sa Diocese of Lucena, sa Lucena City na mga madre. Opo, sila po yun sa Merinol Academy. Sa Merinol. Kaya parang doon, nung magsisimula na ang institute, ni-request niya si Mother Mercy na pumunta doon at magtanong. Ngayon, nung ang kanila namang ginawa, nag-design, tapos ay mayroong mananahi sa Lucena na siyang nagtahi ng unang habit ng mga madre. Ng kinakailangan kasi daw nakahabit, hindi basta ka naka-lay person. So, para maiwasan yung kaibahan ng lay person sa religious. At isa maging maigalang, is magiging significance ng paggalang din ng mga tao kapag ang madre ay nakahabit. Tama ba yung, parang medyo naalala ko lang po, tama po ba yung nag-share sa amin na ito daw pong ating coronet, kaya daw parang pag sabi nga parang tuka ay yung daw pong ating attention or pag-iisip, wala daw po tayong ibang iniisip or ano pa man po, ay kundi diretso daw po sa Diyos. Parang ganun po. Na nung una ay talagang napakahirap gawa ng yung mismong coronet ay paplantsahin pa. Eh talagang ang isang coronet tumatag na 1 oras para magawa. Kaya nung later on, may mga dre na nagsimula mag-discover na ay ating medyo pagani sapagkat very busy tayo sa apostolate. Napakahirap nung nabalansya ka pa.
at saka nakakapasma. Kaya, nag-isip sila na yung pag-starch, yung pag-army roll, ay palitan na lang ng plastic. Opo. Kaya may plastic. Tsaka parang sabi noon, no, Oo. dahil naka-almerol yung ating coronet, Oo. ay pag umulan, Ay, ang pinaprotektahan agad ay itong headdress kasi pag natin. nabasa ay babagsak po Oo, siya. Nadideform. Kaya Ay babanggitin natin, sister, ko sila nag-invent ng ating coronet, si Sister Evangelina Orfilia. Thank you, sister, for your invention. Okay. Kaya nakakatuwa naman yung mga pangyayari. Kanya-kanyang contribution ng pag-ano. Pero yun, so far yun ang alam ko sapagkat di pag ang nagtahi kasi at nakatulong na malaki sa pag-transform, pag-renovate ng habit natin ay yung aming unang madring namatay, si Sister Rita Rojas, na mananahin natin sa congregation. Siya yung katulong ni Mother Mercy na gumagawa ng paraan. Yeah, may she rest in peace. Si rest in peace. Tamang-tama po, ang ating pong episode ngayon ay ito po ang ika-100 episode natin, sister, sa ating programa. Kaya itinapat po Okay. natin na 100 episode ay history po ang ibinigay natin sa kanila. Okay. Tamang-tama Okay. po siya. So, okay. Kaya po nagpapasalamat po ko, sister, at napagbigyan niyo po. Thank you also for inviting me to share. Okay. Sige po. Hanggang sa muli po, mga kabokchat, abangan nyo pa rin po ang aming mga panibagong episode na ipapakita namin sa inyo. Again po, si Sister Remedios po ang nag-share po sa atin ngayon. Maraming salamat po again, sister. Hanggang sa muli, ito po ang aming programang My Vocation is Love. Hashtag ang aking awit ay pag-ibig. Thank you, sister. Bye-bye. Welcome. Bye-bye.